ang report ni Noel Perfecto kaugnay pa rin sa mga peking gamit at parte ng motorsiklo na nakumpiska ng Bureau of Customs. Manong Noel? Pinapatay mo eh. Okay, Manong Noel, magandang umaga sa iyo. Maraming salamat, Audric. Tama ka dyan, kasong paglabag sa Tariff and Customs Code of the Philippines ang harapin ng mga opisyalis ng Telsphere International Trading Corporation. Ito ay matapos na mahulihan ng mga Customs Bureau ng inismagal na kontrabando mula sa China na nagkakahalaga ng 60 million pesos. Ayon kay Commissioner Rufy Biazon, agad niyang pinasamsam ang mga peking produkto na nakalagay sa 2 container vans na idineklarang mga kitchenware at iba pang gamit sa kotse. Subalit ang may inspeksyon ng mga tauhan ni Deputy Commissioner Danny Lim, bumungad ang mga peking sapatos na may pangalan, motorcycle parts at beauty products. Samantala, Audric, pinabulaan na naman ni Intelligence Chief Danny Lim ang mga balita na siya'y aalis na umano sa Customs Bureau at lilipat sa National Food Authority. Sinabi ni DepCom Lim, wala itong katotohanan at siya'y susunod lamang at sa mga kautusan ng Pangulong Benigno Aquino III dahil siya'y isang sundalo. So yun muna ang ulat, Audric, mula pa rin sa Customs Bureau, kasama pa rin si Larry Doon at si Erwin Navarro. Noel Perfecto para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Noel Perfecto. Sa iba pang balita, nilinaw na Malacanang na walang balak ang pamahalaan na sikilin ang mga tinaguriang civil liberties ng mga mamamayan tulad ng kalayaan sa pamamahayag, access sa internet at makibahagi sa social networking sites. Pahayag ito ng Malacanang sa alegasyon ng mga kritiko na ang nilagdaang cybercrime law ay kahalintulad ng batas militar dahil sa nakapaloob na probisyon hinggil sa online libel. Sinabi ni Presidential Spokesman Edwin Lecerda, malinaw itong nakapaloob sa saligang batas at patuloy nitong pangangalagaan ng gobyerno. Ayon kay Lecerda, dapat balikan ng mga kritiko ng Cybercrime Act na sangkot sa website hacking dahil sila ang lumalabag sa karapatan ng iba para maka-access sa mga mahalagang transaksyon sa pamahalaan sa pamamagitan ng internet. Kasabay nito, iginiit din ni Lecerda na hindi dapat magpaka-inosente sina Senador Chofisto Gingona at Chis Escudero sa kontrobersyal na probisyon ng online libel. Inihayag ni Lecerda na ilalagay nila sa Official Gazette ang ilang bahagi ng deliberasyon kung saan pinagdebatihan ang nasabing probisyon. Sa ngayon, wala na umanong magagawa ang sinuman kundi sundin ang batas dahil epektibo bagamat bukas naman sila sa panukalang pag-amyenda kung ito'y isusulong sa Kongreso. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Magbabalik ang PTV Newsbreak makalipas ang 1 oras. Ako po si Audrey Gorisel.